nagtipon-tipon ang iba't ibang grupo ng mga biker para makiisa sa bike ride and coastal cleanup activity sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park o LPPWP na ginawa nitong linggo, June 23, bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Environment Month ngayong Hunyo. Ito ay sa pangunguna ng Protected Area Management Office ng LPPWP, katuwang ang Department of Environment and Natural Resources National Capital Region. Mula sa kanilang meet-up place, humigit kumulang na 6 na kilometro ang binisikleta ng mga cyclists patungo sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park. Layunin ng nasabing aktibidad ay ang mas mapalakas pa ang pagprotekta at pangangalaga sa itinuturing na last coastal frontier ng Metro Manila. Malapit sa puso ng mga bikers talaga ang kalikasan. Kasi kapag nagbabike ka, nakikita mo rin talaga yung epekto ng sabihin na natin, modernisasyon, yung land urbanization. Isa sa mandato ng pamahalaan ang pangalagaan ang mga wetland area tulad ng LPPWP. Tayo po ay one of the 8 wetlands in the Philippines na listed as the 2,000 more or less wetland of international importance. Kasama po ang Las Piñas, Parañaque Wetland Park. And we should be proud of our wetland because it's the only one in a major city in Metro Manila. Malaki ang papel ng wetlands sa isang coastal community. Mga mangroves natin, they grow along the shoreline. So naproprotektahan against storm surges yung ating mga communities. And apart from that, syempre, tumutulong rin siya sa pag-filter ng tubig, and then ano rin po siya, bagay nursery rin ng ating mga isda. Hamon sa pagprotekta sa LPPWP ang pagiging nasa urban area nito. Sa lahat ng mga urban areas ay talagang problema yung basura, problema yung pollution, problema yung resource depletion, and problema yung habitat fragmentation. Sa kabuuan, tinatayang 553 kilo ng mga basura ang nakolekta. Umabot naman sa 176 bikers ang tumugon sa nasabing coastal cleanup drive. Kabilang sa nakiisa, ang Las Piñas Cycling Alliance at ang MCGI Bike Brothers. Wake up call sa ating mga kababayan, kahit saan man tayo naroon, na we have this responsibility. Meron tayong kailangang gawin at hindi lang tayo mag-rely sa different groups or NGOs. Instead, maging encouragement din sila sa atin to do our part. Inspired kami na tumugon kasi alam ko napakahalaga bilang isang mamamayan sa Pilipinas na mapahalagahan natin yung kalikasan. Unang-una, bigay ng Diyos sa atin ito eh. Ito yung mundong ginagalawan natin, nagpapakilala na may Diyos na makapangyarihan sa lahat na gumawa nito, na siya naman dapat nating pagtulong-tulungan na maingatan. At kasama rin sa tumuwang sa nasabing aktibidad, ang UNTV Ocean Care Initiative. Sa LPPWP, sa DNR, asahan niyo po na sa mga, umaasa rin po kami na in the near future, marami po tayong mga gagawing mga proyekto in line with this kind of activity. Ayon sa Protected Area Management Office ng LPPWP, malaki na ang naging pagbabago ng lugar dahil na rin sa pagtutulong-tulong ng buong komunidad. Noong 2014, nung una akong nakapunta dito sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park, yung basura dito, hindi mo makita yung shoreline actually. So, mahigit sa 6 inches or 1 foot yung basura. Pagkalkal mo ng basura, pag nag-clean up ka dito, basura pa rin yung makukuha mo. Akala mo na nakuha mo na, pero under ng basura na yun, meron pa uling basura. So ngayon makikita naman natin sa Freedom Island, sa shoreline ng Freedom Island, and even sa Long Island, kita na yung buhangin. Napasa namin yung Extended Producers Responsibility Law na requiring big companies to recycle their plastic waste. With this, magre-research na rin sila para malaman kung anong packaging ang makaka-replace sa plastic waste na hindi harmful sa environment. Kasi masyadong napopollute yung ating municipal water, at yung plastic waste, pag pumunta sa municipal water, kinain ng isda, namamatay
mamatay ang isda. That is 70% of our fishes are coming from the wild catch and 30% from aquaculture. Ngayon baliktad na, 54% ang aquaculture, 46% na yung wild catch. So, ibig sabihin, talaga nakaka-apekto yung plastic pollution in the ocean. Kaya we should stop that because it is endangering our food security. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng LPPWP sa lahat ng mga nakiisa sa ginawang bike ride and coastal cleanup activity. Una, nagpapasalamat ako sa mga bikers na tumugon sa ating panawagan na makiisa sa ating activity. At umaasa po kami na itong activity natin ay maging regular at mas mapalakas pa natin, hindi lang sa Las Piñas. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.